600 plus kilometer in 16 hours. Makakasurvive kaya ang aming Honda Civic FD? Because the vehicle is far away, that's why. Let's find out. Hey guys, this is Jeff from the Escabel YouTube channel. And for today's vlog, samahan nyo kami, bibiyahe kami papuntang Matnok, Sorsogon. Let's go! I will share the real driving experience na pauwi ng Bicol. Pagkwentuhan na din natin yung mga preparation at ownership review ko dito sa ating Honda FD, no? Alright, let's go guys! Alright, tagas muna tayo. First gasoline station. So, first gasoline station natin. Nandito tayo sa may Petron Amang Rodriguez. Yan, Pasig. So, medyo malayo-layo ito tatakbuhin natin. Siguro mga 2 full tank tayo nito. So, compute natin kung magkano magagastos natin. Ayan, reset natin. 0 natin para alam natin kung paano computein mamaya yung gas consumption natin. Alright, papasok na tayo ng expressway. So magiging exit natin dito is Santo Tomas, Batangas. So time check, it's 3:34 in the morning. So ayun guys, sumintulan tayo dito sa may Petron SLEX, no? So it's 3:59 in the morning na, no? Alright. So breakfast na din tayo para dire-diretso. Let's go. Nagpapa-carry ka pa. Come on, Yuk. Alright. So tapos na kami mag breakfast dito sa may Petron SLEX, no? So let's go. Biyahe na ulit tayo. Alright, back on the road. So 4:46 in the morning. Let's go, let's go. Alright. Alright, good morning, good morning. So 5:30 na ng umaga. Nandito na tayo sa may San Pablo, Laguna, no? Linggo kasi ngayon, tapos maaga pa, so medyo maluwag pang kalsada. Although marami tayong mga motor na nakakasabay, no? Kayo guys, pag nagta-travel kayo, lalo na kung long ride, no? Ano mas gusto nyong oras umaalis sa bahay nyo, no? Mas prefer ko kasi kapag mga madaling araw aalis ng Manila, no? Kasi iwas traffic. Mga 2 or 3. Basta wala lang traffic paglabas mo na Manila, okay na sa akin yun. Let me know guys, please comment down below, no? Pag-usapan natin. Alright, mahaba-haba pa to. So 509 kilometer to go. So yun guys, dito na tayo sa province ng Quezon, no? Villa Escudero. Alright, so time check 5:46 na ng umaga. Madilim pa din, no? Sobrang dilim pa din. So ano naman
naman ang ginagawa nyo guys pag bibiyahe kayo ng malayo? Ano yung mga piniprepare nyo doon sa sasakyan? So ako kasi usually ang piniprepare ko unang-una yung mga gulong. Pinimake sure ko na makakapal, tama yung hangin, walang visible na mga sira, no? Kagaya ng mga crack. Pangalawa, yung mga oil, mga langis-langis, no? Steering fluid, brake fluid, engine oil. Usually minsan nagpapa-change oil ako pero this time kasi kaka-change oil ko lang kasi. Ayan, tapos brake pads. Bago talaga ako sumabak, pinapacheck ko yung mga yan. Mahirap kasi masiraan sa daan, no? Malaking abala yun. Hindi tayo mag-i-enjoy. Ayun. So, please comment down below, no? Kung paano nyo pinaghahandaan yung mga long rides nyo. Malayo-layo pa to, marami pa tayong pagkikwentuhan. Let's go! Alright, so pad muna tayo dito. CR break muna tayo dito. Libre kasi yung CR dito, no? Pupunta kayo ng Bicol, no? Dala kayo ng maraming barya, no? Karamihan ng mga CR dito sa Bicol may mga bayad kahit sa gasolinahan, no? Ayan. Ayan. Alright. Ayan, no? Grabe ang ating biyahe. Puno tayo ng karga sa likod. Ayan, tapos may kasama akong 2 adult, isang bata, yung aking misis, saka yung sister-in-law ko, saka si Drake, no? So galing na rin ako dito nung nakaraang taon gamit itong ating Honda Civic, pero ako lang mag-isa nun. So yung gas consumption ko that time, naka 13 km per liter ako nun. So ngayon tingnan natin, no, napuno yung sakay natin kung ilan yung magiging gas consumption natin, no? Itong Civic nga pala na to, pina-project car ko to. Lahat ng problema ko sa makina, inoonti-onti ko muna, no? Napagawa ko na yung power steering, almost lahat ng hose napapalitan ko na. So yung panlabas saka na, unahin muna natin lahat ng mechanical, no? Ayan, sunod na project ko dito yung transmission, no? May naglilik pa din pag napagawa ko yon. Ang isusunod ko na is yung mags, no? Siguro kukuha ako ng 17 na mags na bagay dito. So comment guys kung anong bagay dito sa Honda FD ko, no? Kahit trota, pero kung magkapera, doon tayo sa medyo maganda-gandang mags. Ang ayaw ko lang yung magsasuffer yung budget natin, no? Maganda nga yung mags natin, wala na tayong makain. Alright, let's go. Back on the road. Ayan guys, 11 km before Old Zigzag Road, o yung tinatawag nilang Bitukang Manok, no? Medyo may mga malalalim na lubak. Ayan, dito sa gitna, ingat-ingat lang kayo kung kayo bibiyahe dito. Grabe yung nasa harapan natin, ang taas ng karga. Ang tulid niya pa rin magpatakbo. Ayan. Yan, ganyan ang dadaanan nyo. Grabe guys yung biyahe dito, no? So kung pang ilalim mo is bago, no? Tapos biniyahe mo dito sa Sorsogon, papuntang Bicol. Hindi ko alam, siguro pagbalik mo, papalit ka na ulit ng bago. So 5 km before Old Zigzag Road. So exactly 7 AM, no? Nakaka 154 km na tayo. So Airways 437 km to go. Let's go. Ayan, papasok na tayo sa Old Zigzag Road. Na traffic pa. Alright, pakita tayo. Let's go. Naka-aircon ako, ha. Ayan, umahon tayo ngayon. Balibala sa F dito. Ayan, kaya. Grabe lubak dito.
Atimonan Zigzag Park. May CR dyan sa baba. May mga kainan din. Pwede kayo dyan magpahinga. Maganda dyan, malamig. Pababa na tayo ng Old Zigzag Road. Ay nako, kung ginagawa ng DPWH ang trabaho nila, di sana maayos ang kalsada natin. Puro kasi kurakot ang alam. Alright, dito na tayo sa baba. Kapag dating nyo lang ng baba, kakanan lang kayo. Ayun, may FD dito, sayang naman to. Slow down ko talaga dyan. Ang lalim. Aray ko. Aray mo. Kung nakasidan kayo, ayun yung dadaanan nyo dito. Kaya naman. So dahan-dahan lang sa mga lubak. Ayan, isa pa sa mahirap na sitwasyon dito, yung sunod-sunod yung trap, tapos pahon. Tapos two-way lang. Hirap niyan overtakean. Tapos ang dala mong sasakyan, low power, patay. Buti na lang F dito. May nasiraan pa dito. Okay, pasok mo. Kawawa talaga eh. Tulad ka na lang, biglang may lubak eh. Atimonan. Grabe lubak oh. Dito sa kaliwa natin guys, no? Nandyan yung port ng Atimonan. Ito, ilid ng dagat yung dadaanan na natin dito. So 7:40 na ng umaga. Nakaka 177 kilometer na tayo. Medyo bumagal yung takbo natin kasi dahil sa mga malalalim na lubak, no? Grabe. So Atimonan guys, tandaan nyo, mag-ingat kayo, malalim ang lubak. Ayan, para tayo nakikipag-patintero dito. Dagat. Pahingahan ng mga nagbibiyayan. Usually mga truck na humihinto dyan. Ano, lalim mo. Aray ko, ano eh. Diyos ko po. Oh, ayan. Road eh. Aray ko. Ay, nako. Napabayaan na to ng gobyerno ah. Ayun. So,
7:52. Nasa Gumaca, Quezon na tayo, no? Alright. 190 kilometer. One bar na lang, nasa kalahati na yung gas natin. Half tank. So 4 na oras na tayo nagdadrive. Okay pa naman ang ating pakiramdam. Malbak, wala yan yan. Merong release. Pero taas naman to. Pero yung altis ko dati sumasayan. Aray. Grabe yun ako. So Gumaca bypass road na tayo, no? Mas gusto ko dumaan dito kumpara dun sa bayan. Sa bayan matraffic. Dito wala, dire-diretso lang. Kaso medyo matarik dito, may mga ako din. So nandito tayo ngayon sa Gumaca bypass, no. Isa din to sa lugar na dinadaanan ko, no, kasi humihinto ako dito sa taas. Meron sila ditong view deck. Tara, ipakita ko sa inyo, no. Pwede kayo ditong huminto. Pwede kayo dito magpahinga. May mga kainan na dito, no. Dati kasi may mga nagtayo lang dyan, pero ngayon may magaganda ng kainan, eh. Alright, tara, silipin natin. Ayan, may kainan na ngayon dun, no? Kape, halaman at iba pa. Andun din, may kape na, may kainan na din, may lugawan. Ayan, ito yung view deck. Grabe ang mga lubak na dadaanan natin. Kawawa ang kotse, no? No, double check muna natin yung mga gulong. Okay, tigas. Alright, unat-unat muna tayo dito. Kape-kape. Umalsa tayo doon sa bypass. Back on the road tayo. Ayan, tignan nyo. Ayan, tignan nyo naman kung gaano ang daan dito. Diba? Ang ganda, oh. So, ayan, may ahonan dito, eh. Ayan, o. Ito, mataas-taas tong ahonan na to. Tara. Tingnan natin kung kaya ng FD. Puno tayo ng karga, no? Ayan, nakakol lang ako, no? Nakadi lang ako, no? Ayan naman. Ayan, tinitingnan ko. Nagbitik. Malakas to mo Honda Civic. Ayan, kaya ako na. Hindi laki ng karga niya, eh, no? Kanina pa namin nakakasabayan, eh. Ay, kanina pa natin nakakasabayan, eh. 8:37 na. Oray ko. Grabe na yung mga lubak, no? Wala pa tayo sa Bicol. Nasa Quezon pa lang tayo. So guys, nga pala, no, isang tips, no, kapag pupunta kayo dito at hindi nyo kabisado yung daan, mag-download kayo ng Google Maps. Tapos sa Google Maps, i-download nyo yung mapa dun sa loob ng Google Maps, no. Pwede kayong naka-offline mode. May mga lugar kasi dito na walang signal. So baka magaya kayo sa akin nung first time ko umuwi dito. Nagkanda ligaw-ligaw dahil hindi gumagana yung Waze ko. Ayun. So another tips yun, guys. So guys, nasa Lopez, Quezon na tayo, no. Ayan, isa pa tong lugar na to na inyong dadaanan na grabe ang lubak. Kaya magbaon kayo ng mahabang pasensya, no. Ayan, napakalalim na mga lubak.
Aray ko. Aray ko. Aray mo. Kaya naman. Dahan lang. Hindi pa naman sumasayad yung sasakyan natin, no? Take note ha, puno tayo ng karga sa trunk. Ay karga din tayo dito sa loob. 3 adult saka 1 toddler. Buti nga gawa na yung iba dito. Dahil sa sobrang haba ng biyahe dito sa Bicol, no? Usually tinatakbo ko yung Matnog to Manila ng mga 14 to 16 hours, no? Depende sa traffic, no? Dahil sa sobrang lubak, napakabagal na talaga, napakahaba na ng biyahe dito. So, magbaon kayo ng kape, maraming candy. Huwag lang kayong iinom ng mga energy drink. Nakasira yun ng bato. Right. So guys, dumating na tayo sa Calawag Town proper, no? So naka-shades pala ako, no? Pasensyahan nyo na kung di bagay. Nakuha ko lang to sa taul. Sa baul. Ito ang town proper ng Calawag. Hoy, warat. Yari dito. Warat ang kan. Truck to truck siguro yan. Ito siguro yung kabanggaan. O ito nga, warat din. Hindi siguro nagkabigayan. Ayan, no? So, itong release na to, lagi sumasabit dati dito yung sasakyan ko eh. Tingnan natin ngayon ito. Kung sasabit, aray. Oy, may narinig ako doon na may sumayad. Pero slide lang. Alright. So, Bicolandia. Finally, we're here at Camarines Norte Province. So, ito yung Bicolandia, no? Ito yung gateway to Bicol. Hindi na tayo bumaba doon para mag-picture since marami na tayong picture doon. Dire-diretso na natin. Ayan, so shout out sa aking brother, no, from another mother. Tuwing dumadaan ako dito, lagi kita naalala, brother. Taga dito kasi siya. So Martin Maglaya, mag-ingat ka dyan. See you soon. Alright. Ayan guys, 9:57, nasa Tagkawayang, Quezon na tayo. Alright, let's go. Alright, 10:56 na ng umaga, no? Dito na tayo sa Ragay, Camarines Sur. Dito na, simula na ng kalbaryo natin dito. Dito na, grabe na yung mga lubak dito. My brain is swinging. I needed to make a dump truck. So, ayun guys, dito na tayo sa Ragay, no? Sa sobrang lubak, kuminto muna tayo. Nagkaroon tayo ng sitwasyon, nagkaroon tayo ng problema. Ayan. Oh my God. Na flat, ang bagong bili nating gulong. Na running flat ko pa. Lambot pala tayo. Anyway, ayun, buti na lang. May malapit na tire pan dito, no, repair shop. Ay nako. Mukhang maliit lang. Pwede ba mo? Mukhang maliit lang. Mangat pa eh, no? Shoutout nga pala kay Kuya, no? Enod Vulcanizing Shop, no? Dito kami nasiraan, no? So kung masisiraan kayo sa Ragay, anytime pwede nyo daw tawagan si Kuya, no? Ito yung number ni Kuya. Ayan. So malaking tulong si Kuya. Mabait na, pogi pa. Alright. Mga family merkado dito sa Ragay. Yon. Makakatakbo na ulit. Kaya magkano yung damage ko sa'yo? 150 na ito, sir. Oh, kita nyo guys, murang-mura.
O kuya, maraming salamat ha. Thank you po. Salamat. Nay, thank you po. Alright, let's go. So, tapos na. Makakabiyahe na tayo ulit. Let's go, let's go. So, maraming salamat. Inuulit ko, maraming salamat kay Kuya Inod. Alright, let's go. Back on the road tayo. So, time check, it's 11:50 na ng umaga, no? So guys, ito na ang kalbaryo dito sa Ragay. Aray ko. Lalalim. Alas 12 na pala. So 12 na, no? 12 na. Alam nyo kung bakit traffic? Dahil dyan sa mga lubak. Aray ko. Kung December, lalo na't uwian, magpapasko, umahaba ang traffic dito dahil sa mga ganyan. Ramdam na ramdam ng mga biyahero yun dito sa Bicol. Ragay, kailan ka ba maaayos sa Ragay? So yun guys, andito na tayo sa Sipokot. Itong daan na to, kapag kumanan ka papuntang Naga City, Sorsogon, kapag kaliwa papuntang Dait yan, no? So ayun, nandito na tayo sa Sipokot, no? Magpapagas muna tayo. 2 bar na lang ang natira. So naka 348 kilometer na tayo dun sa pakultang natin kanina, no? Pero ang Petron dito, tayo papagas. This is a Rainy gasoline station. Yes, yes. Porter yan. Diesel. Dito is yes. So ayan, ayan, naka 348 kilometers tayo, no? So 2 bar ang natira. Alright, tingnan natin kung ilan yung mapupuntak natin. Matik lang, oh. So ayun, naka 36.51 liter tayo, no? So naka 36.51 liter tayo, no? Ayan, so let's compute kung ano yung naging fuel consumption natin. Wait. So 348.3 divided by 36.51 9. So nag-average tayo ng 9.5 kilometer per liter, no? Puno tayo, full pack tayo ng sakay. Then yung driving style natin is hindi naman ganun katipid, no? Medyo humataw din kasi tayo. Alright, so ayun. Last time kasi nung umuwi ako, mag-isa lang ako and walang masyadong sakay, no? Kaya mag-ano, naka 13.5 ako that time. So dito, magkain muna tayo dito. So ayun guys, magla-lunch muna kami. Alauna na. Nandito na tayo sa Sipokot. Ilang kilometer, check ko lang kung ilang kilometers na lang tayo. As per Waze, 175 kilometers na lang tayo, no? 4 hours pa. So let's see kung kaya natin gawin yun. Alright guys. So yun guys, no, nakaka 11 hours na tayo na biyahe dito sa road trip natin, no. So ito, mas okay sa akin pag umaga bumibiyahe, no. Kahit madaling araw ako umalis, medyo yung pagod ko hindi siya ganun kagaya ng gabi. Pag umalis ako pag gabi, ramdam na ramdam ko talaga yung pagod. Hello guys, let's see today's song. Alright, so tapos na tayong kumain. Thank you Lord. So ayan, back on the road tayo. Mahaba-haba pa tong ating biyahe, no? Kalalagpas lang natin ng Ligaw, Albay. Yung mga umuwi dito sa Bicol, alam na tong tindahan na to. Sunod-sunod do yung mga rice puto, maruya. Ayan.
So sakto, 4:28 na ng hapon, merienda time. Almost 13 hours na tayo nagda-drive. Kaya pa naman, 71 kilometer na lang, nasa Sorsogon na kami. That's 1 and 45 minutes driving pa, no? As per Waze. So kayang-kaya na to. Alright, let's go. Hey, I'm not done eating. It's alright. Hindi, para makarating tayo dun sa ano. Sabi yung gawa nila, talagang ano. Ha? Sa isa-isang gawa na ito. Para pala siyang ano, motobong. Motobong. Wala, ang dami pa nung sinabot niya. Maitumon mo. Maitumon. Dinig kami maagi sa diversion. Machulot. Wala, bro. So yun, nandito na tayo sa diversion. Hindi yan, nakaluwas ang tok-tok. Alright, so tingnan natin. Papakita ko sa inyo guys. Unat-unat din tayo. Ayan. So, alas 5 na ng hapon. 15 hours na tayo nagda-drive. Tapos, ganitong view ang makikita mo. Tanggal ang pagod mo. No? Napakasulit pumunta dito ng Bicol. No? Gustong gusto ko talaga itong puntahan. We're here at Mayon Volcano. Kita ngayon yung tip ng Mayon. Noong mga nakarang araw naglabas siya ng laba, no? Active siya ngayon. For the ating FD naman, no? Ayun. Wala talaga akong masabi. Napakatibay. 15 hours, dire-diretso. Ayan, tapos puno ako ng gamit. Puno yung likod ng trunk. May gamit din sa gitna. Ang naging gas consumption natin upon my computation is around 9.5 km per liter. So feeling ko malaking factor yung load natin. Saka yung the way ko siya drive ngayon. So kung plano mo kumuha ng Honda Civic FD, panoodin mo tong vlog ko para malaman mo kung gaano katibay itong Honda FD, no? Biruin mo, no? An 18 years old car nakikipagsabayan sa mga modelong sasakyan. So kung pinag-iisipan mo kumuha ng Honda FD, huwag ka na magdalawang isip pa. Ituloy mo na yan, kumuha ka na. Maghanap ka ng sariwang unit. Alright, hindi ka magsisisi. Alright, let's go! Alright, dumating na tayo dito sa tutulugan natin sa Sorsogon, no? Hindi na muna kami didiretso ng Matnog kasi may lalakarin din kami dito bukas. Alright, so dumating na tayo dito sa Sorsogon. Exactly 7 PM, no? Dumating tayo dito sa ating tutuluyan. Maraming salamat sa pagsama sa aming biyahe, no? Napakalupit talaga ng Honda FT. Wala akong masabi. Malakas, matibay, sarap dalhin, masarap i-drive. Ayun lang, medyo sa gas. Pero okay lang yon. Yung gas consumption, ganun talaga. Ang mahalaga, masaya ka.